ang kalooban ng Diyos ay maging tapat tayo sa tipanan. Kahit hindi pa kayo mag-asawa. Kasi yung tipanan nga, papunta na yun sa pag-aasawa eh. Kahit hindi pa kayo mag-asawa, dapat tapat na kayo sa isa't isa. Wala nang anumang namamagitan pang relasyon, kahit na mga text-text lang, kahit na mga kurut-kurutan lang, sa iba pa. Diyan ang gagaling yung mga pangangaliwa, yung mga hindi pagiging tapat sa tipanan, na meron ka ng katipa, nag-a-outing ka pa sa kasama ng ibang babae o ibang lalaki, bawal yon, may katipang ka na kasi. Huwag tayong matuto ng lakad ng mga taong walang Diyos na parang nilalaro lang ang pakikipagkatipanan. Ang batas ng Ebanghelyong sumasakop dyan ay nakasulat sa Aklat ni Santiago. Basahin natin ang Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Batas yan ng Ebanghelyo. Ang oo nyo, maging oo. Ang hindi nyo, maging hindi. Upang huwag kayong mahulog sa ilalim ng hatol. Ito'y batas, hindi lang sa isang grupo, batas ito pati sa magkatipan. Halimbawa, sumagot ka babae, o payag ka na ba, tayo na ang magkasintahan, sabi ng lalaki. Pag sagot mo na payag ka, may obligasyon ka nang huwag ka nang makikipagkasintahan pa sa iba. Pag sumagot si lalaki na, ako na ba ang talagang kasintahan mo? Tayo na ba talaga hanggang sa dumating yung panahon na tayo magpapakasal na? Tayo na ba talaga ang magkasintahan? Ayon. Pag sagot ni lalaki, oo, dapat lalaki, huwag ka nang di-display sa iba pang babae. Ganon din naman si babae, huwag nang di-display o makikipagbiruan pa, makikipagbarkada pa sa ibang lalaki, nalilimitahan ka na dahil nakipagtipan ka na. Ngayon, pagka nasumpungan ng isang nakipagtipan, may kausap na, may kausap pang iba, ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Basahin natin ang Santiago 1:7. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Pagka ang isang tao may dalawang akala, ano ba ibig sabihin nung may dalawang akala? Mahal ko si Lorna. Mahal ko rin si Pe. Tapos mahal ko rin si Aida. Sira ulo ng tao na yon. Hindi pwedeng mahal mo ang dalawa sa isang pagkakataon. Hindi pwede yun. Hindi ganun ang lohika biblika. Ang sabi kasi ni Kristo, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi kailanman niya sinabing ang 3 o 4 o 5 ay magiging isang laman. Mahirap pag isahing laman yung 3 o 4 o 5. Unang-una, hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin yun. No? Paano magiging isang laman kayo? Hindi naman kayo pwedeng magpatong-patong na 5. Hindi pwede yun.
At hindi pwedeng magkaisang laman at espiritu yung 5. May maiinggit doon. May magseselos doon. Merong magwawala ron. Kaya ang dalawa pwede maging isang laman. Pagdating sa relasyon sexual, ang pag-aasawa ay pinahihintulot ng Diyos sa 2 lang, hindi sa 3. Gaya ng sinabi ko kanina, pagka mayroong third party, mga kapatid, masama na yon. Hindi tama na dalawa-dalawa pagsasabayin mo. Nasa unang Timoteo 5:23, ginagamit ang alak doon bilang gamot. Basahin natin, kapatid na Daniel. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Merong sakit sa sikmura si Timoteo. Madalas siyang sinasaktan ng kanyang sakit sa sikmura. Kaya sabi ni Pablo, wag tubig lang ang inumin mo, gumamit ka, hindi sinabing uminom ka. Sabi niya, gumamit ka ng kaunting alak. Yung tubig, didilute niya yung konting alak. Para dun sa kanyang sikmura. Isipin mo, kapatid, paano ka magiging lasenggo dyan? Kung meron lang naman sakit yung sikmura mo, konti lang namang alak, ihahalo mo sa tubig. Di ba? Hindi naman purong alak yan na lambanog, o kaya kung ano mga pinag-iinom na tandwa, hindi ka magiging lasenggo, konting alak lang. At saka hindi sinabing inumin. Sabi niya, gumamit ka ng kaunting alak, imimix mo lang. Huwag ka inom ng mismong alak. Kasi, alam mo, pag ang alak matapang, ayaw ng Diyos na iinumin niya ng kanyang mga anak Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 31. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Tamo, sabi, huwag kang titingin pagka ang alak mapula, pag nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, sa huli kumakagat para. Alam mo kasi, pag tinignan mo yung alak, matutukso ka Kaya halimbawa, pag nando sa baso yun, tapos may yelo, kaya bumubula-bula, yung mga lasenggo, tatakam-takam na ron Para lang yung halimbawa ikaw gutom, Pagka gutom ka, makaamoy ka lang ng adobo naglalaway ka na no? Ganon ang alak. Sa tingin pa lang, matutukso ka na. Huwag ka lang tumingin doon sa alak pag mapula, pag matapang, Kasi sa huli, kumakagat yan, parang ulupong. Kaya pagka nalasing ka yun ang tawag nila, may hangover ka. Masakit yun no? Ganon. Kaya yung alak, bawal yan na matapang na alak. Ang sinasabi kay Timoteo, gagamit siya ng kaunti, hindi siya magiging lasenggo nun. Totoo na yung nababaliw ay may masamang espiritu. Merong nababaliw kahit walang masamang espiritu. At yung ibinigay mong halimbawa doon sa Marcos, basahin natin yung Kapitulo 5, versikulo 1, kapatid na Daniel. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu, na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan.
Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. Ayun. Ang maliwanag dyan, kapatid, hindi nababaliw yung tao. Pinapahirapan siya nung napakaraming masamang espiritu na nasa kanya. Sa pangyayari nga na ipinakita sa atin, pati yung sarili niya mismo sinusugatan niya. Tapos nagsisisigaw siya. Ibig sabihin, samantalang nasa kanya yung masamang espiritu, pinahihirapan siya. Maiintindihan mo kung gaano hirap na nararamdaman ng tao dahil sa masasamang espiritu na kahit igapos siya, nagwawala siya at nagsisisigaw siya, tapos marami siyang nararamdaman sa sarili. Nararamdaman niya na pati sarili niya gusto niyang saktan. Siguro hindi siya mapalagay dahil may masamang espiritu. Para makita mo kung gaano nararamdaman ng tao, nung papuntahin sa baboy yung masamang espiritu, yung mga baboy di rin nakatiis, nagpakalunod sa dagat, nagpuntaan sa dagat. Alam mo yung baboy, kahit walang isip yon, di pupunta sa dagat yun . Dahil alam nilang di nila kaya sa dagat, malulunod sila. Pero siguro, sabi nung mga baboy, mamatamisin ko pang mamatay kaysa tahanan mo ko masamang espiritu. Kaya nagpakalunod yung mga baboy. Ano ibig sabihin? Hindi naman nababaliw yan tao na yan, nahihirapan lang siya sapagkat sa ibang mga talata ng Biblia, mababasa natin yung salitang pinahihirapan ng masamang espiritu. Yan ang ginagawa ng mga masasamang espiritu sa mga tao. Pinahihirapan ang mga tao ng masasamang espiritu. Hindi nababaliw yung tao, kundi pinahihirapan. Basahin natin ang 15:22 ng Mateo, kapatid na Daniel. At narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Ayun. Kaya ang demonyo, hindi ka babaliwin, pahihirapan ka lang. Alam mo, hindi naman lahat ng may demonyo ay nababaliw o kaya pinapahirapan. Merong mga tao na hindi na nahihirapan sa demonyo, natutuwa na sila. Bakit? Nagkasundo na sila ng demonyo. Yun ang nangyayari. Hindi naman lahat ng may demonyo naloloko o naloloka. May mga demonyo, maganda ang itsura. Pero manluloko, mandaraya, mga magnanakaw. Kaya hindi totoo yung paniniwala mo na pagka nababaliw ay may demonyo. Meron kasing nababaliw, nawawala ng kontrol yung kanyang isip dahil kuminsan lahi nila yun . Merong may lahing ganun na pag hindi makayanan yung nararamdamang hirap sa buhay, nawawala sa sarili, nababaliw. Hindi ibig sabihin, may demonyo na agad yun dahil meron silang lahi nun, namamana kasi yun . Para rin yung lahi namin, yung lahi namin may asma. Mula sa lolo ko, lola ko, may asma. Namana ko yun. May asma ako. Tapos yung aking mga apo, may asma rin.
Kasi ang ibig sabihin ng asthma, allergy. Ang lahi namin merong allergy sa maraming mga iba-ibang bagay. Masyadong sensitive kami sa amoy, sa alikabok. Makaamoy lang kami ng amoy na masama, tain ng pusa, alikabok, hinihika na ako. Ganon din yung lola ko. Ganon din yung kapatid ko. Ganon. Kasi may lahing ganon. Kung halimbawa, meron kang lahi, may tinatawag na hereditary, genetics yung pinanggagalingan nun eh. Ibig ba sabihin may demonyo na kung yung isang tao'y baliw. Bata pa, baliw na eh. O bata pa, wala na sa sarili. Hindi ibig sabihin nun may demonyo yon, kapatid. Kaya dun sa tanong mo, sa panahon natin, maraming mga nababaliw. Maaaring sa mga nababaliw ngayon, may demonyo. Kasama na yung mga drug addicts. Nababaliw din yan eh. Pagka matagal nang nagdadrugs, nasisira na yung utak niyan dahil dinimonyo na sila ng demonyo. Alam nilang masama, hihitit pa sila ng shabu. Alam na nilang masisira ang kanilang isip, gumagawa pa rin nun. Demonyo siguro nag-uudyok. Pero hindi lahat ng yan na may demonyo na babaliw. Meron namang kapad niya na hiyang niya na may demonyo siya sa katawan. Sa 16:13 ng Apokalipsis. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan, ang paboritong puntahan ng mga demonyo, yung mga hari, yung mga leader ng bansa, yun ang dapat nating makita. Kaya it does not necessarily follow na dahil na nababaliw, may demonyo na. Hindi ganon. Merong ibang dahilan ng pagkabaliw. At hindi naman ibig sabihin lahat ng may demonyo nababaliw. Hindi lahat. Merong may demonyo matalino. Ang tali-talinong manloko ng kapwa-tao. Ganon. Uran yan eh. Bawal. Kahit ano pa sabihin mo, hindi naman sila ang pinananalanginan ko eh. Kung hindi nga sila, ba't nilalagay mo sa harap mo? Ba't ka lumuluhod sa kanila? Ano bang klaseng pilosopya yon? Ano yun? Pilosopyang kangkong o pilosopyang tanga? Kasi hindi naman ganun ang pagsamba sa Diyos na may haharapin ka, lalagyan bulaklak, lalagyan mo ng kandila. Wala namang ganun eh. Ang pagsamba sa Diyos, pagsamba sa katotohanan at sa espiritu. Pag espiritu, walang kahit anumang materya. Pakinggan mo 4:23 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yun, maliwanag yun, kapatid. Ang salita ng Diyos pakikinggan natin. Sabi ng Biblia, dumarating ang oras at ngayon nga, sabi ng Panginoong Hesus, sasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. De walang ribulto, espiritu yun eh. Meron ba ribulto yung espiritu? Ang Diyos ay espiritu. Ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ayun ang pagsamba sa Diyos, kapatid. Walang kandila, walang bulaklak, walang kung ano-anong mga paraphernalia. Napakatapos luluhuran mo pa. Kakaskasin pa ng panyo, hahalikan mo pa.
Tapos sasabihin mo nga, hindi ko sinasamba yun. Hindi mo sinasamba, hinahalikan mo na nga. Nilalagyan mo pa ng bulaklak. Ay, ginagalang ko lang, Eka. Palusot lang yon. O, sige, ginagalang mo, tanggapin ko. Nanay mo, tatay mo, may retrato ba? Oo. O, ginagalang mo ba retrato ng tatay mo at nanay mo? Oo. Eh, nilalagyan mo ba ng kandila? Nilalagyan mo ng bulaklak araw-araw yung retrato ng tatay mo na iginagalang mo? Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Niluluhuran mo ba? Iba yung paggalang kesa dun sa pagsamba. Pag niluluhuran mo na, bawal na ng Diyos. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang. Siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. O kita mo? Ang Diyos lang pala luluhuran, may load ka ng load kay Pedro. Eh yung si Pedro, nung nabubuhay pa, niluhuran ni Cornelio eh. Pinagbawalan siya ni Pedro eh. Yung tunay na Pedro, nasa Biblia, niluhuran, pinigilan niya. Basahin natin, ang 10:25 ng gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, "Magtindig ka, ako man ay tao rin." Nakita mo, yung talagang Pedro ha. Eh ano sabi ni Pedro kay Cornelio nung lumuhod siya kay Pedro? Tumindig ka, tao rin ako. Huwag ka sasamba sa akin. Mismo nga yung anghel eh. Yung anghel, hindi tao yon. Nung lumuhod si Juan, pinagbawalan siya nung anghel. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, "Ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos." Kahit yung anghel ayaw paluhurin si Juan sa kanya eh. Lumuhod siya sa harap ng anghel eh. Sabi ng anghel, "Huwag mong gagawin yan. Masama yan. Di tama yan." Bakit? Kapwa mo rin ako alipin. Nilalang din ako. Ang dapat sambahin yung lumalang. Eh kaya kung halimbawa si Maria buhay, nako, hindi ka pwede lumud kay Maria. Papagbawalan ka ni Maria. Yung talagang Maria, walang taong lumuhod doon. Hindi pumayag si Maria sa buong buhay niya na niluhuran siya ng kahit na sinong tao. Bakit? Bawal kasi eh. Hindi mo kailangan ng paliwanag o opinyon, kapatid. Huwag ka maniniwala sa opinyon. Ay, hindi naman sinasamba yan eh. Yan ginagalang lang. Sabi mo. Pero ang sabi ng Biblia, huwag kang luluhod. Ha? Huwag kang mananalangin sa kanila. Eh, ang ginagawa mo, lumuluhod ka talaga, nananalangin ka. Hinahalikan mo pa nga eh. Kaya, alam mo kapatid, huwag kayong magagalit. Kahit anong pangangatwiran ng gawin nyo, bawal yan. Na sumamba ka kahit kanino pang iba. Ang Diyos lang ang sinasamba. Hindi ang apostol, hindi si Maria, hindi ang anghel, hindi ang arkanghel. Bawal ng Diyos yan. Ang tunay na pagsamba, sasamba ka sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. 26:2 ng Kawikaan, Sister Luz. Kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad. Gayon, ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Ayun, nakakita ka na sa langay-langayan, gala ng gala. Walang kwenta yung gala niya eh. Yung langay-langayan, yun yung mga ibon na lilipad-lipad pag malapit umulan. Lipad na lipad, balik-balik lang sa may himpapawid, balik-balik. Hindi ba kagaya ng ibang ibon na pagka lumipad, may pupuntahan.
Yung langay-langayan, kaya naglalangkay-langkay, ikot lang ng ikot doon, di naman ang huhuli, di naman kumakain. Ganun lang sila, baliwala yung lipad nila, yung langay-langayan. Para rin yung maya mahilig maglilipad, wala namang gagawin. Ano? Pareho yan nung langay-langayan. Ano ibig sabihin? Walang kwenta yung kanilang lipad kung minsan dahil hindi naman sila naghahanap ng pagkain. Ganon din naman yung sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. So kahit isumpa mo ng isumpa, wala naman dahilan, hindi tatalab. Oh. Kaya nga kahit mangkulam ka ng mangkulam, merong mga mangkukulam, kulam ng kulam, kung wala naman akong ginagawang masama, hindi tatalab ang kulam mo. Yun ang ibig sabihin doon, kapatid. Kaya hindi ko mo isinumpa mo yung tao, tatalab na. Lalo na kung ang sumpa mo, bunga lang ng galit mo, o kaya bunga lang ng iyong puot sa kapwa, hindi tatalab yun, kapatid. Kung lalo na wala naman dahilan yung pagsumpa mo. Yun po ang sagot ng Biblia.